Samantala, maaari bang maging ground for annulment ang pagtataksil ng asawa at para makuha ang kustodiya sa anak? Yan ang sasagutin ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Sumulat si Riley Vanderberg. Ayon sa kanya, siya ay isang OFW sa isang malaking kumpanya ng construction sa Saudi Arabia. Kasal si Riley at may isang 2 taong gulang na anak na lalaki. Nitong mga nakaraang buwan, madalas daw ang mainitan nilang pagtatalong mag-asawa sa telepono. Nahihirapan daw siyang ayusin ang problema nila mag-asawa, gawa nga ng si Riley ay sa ibang bansa nagtatrabaho. Sinabi niyang siya ay nananatiling faithful sa kanyang asawa sa kabila ng mahabang panahon na siya'y wala dito sa Pilipinas. Ayon kay Riley, nang umuwi siya noong Disyembre paraang taon, nadiskubre niyang may karelasyong foreigner ang asawa na nakilala nito sa Facebook. Palagi raw nagvi-video chat ang mga ito kahit 10 oras na ng gabi. Nahuli din daw niya ang asawa na nakikipag-cybersex sa foreigner na palagi nitong katchat. Gustong malaman ni Riley kung maaari daw ba niya itong gawing ground para sa annulment dahil sa hindi na raw niya kaya pang pagtiwalaan ng asawa. Gusto ring malaman ni Riley kung maaari niyang makuha ang custody ng kanilang anak. Riley, ang pagtataksil ng asawa ay hindi sapat na basehan ng annulment ng isang kasal. Subalit kung mapapatunayan sa korte na ang punot dulo ng dahilan ng kanyang asal ay dahil sa isang psychological incapacity, maaaring ito ang maging ground mo sa pagpapawalang bisa mo ng inyong kasal. Sinasabi nga sa Article 36, ang kasal ng bawat partido ay maaaring ideklarang walang bisa kung ang isa sa kanila ay mapapatunayang may psychological illness na hindi na kayang magamot. At ito ay nag-e-exist na noon pa mang bago sila ikasal, kahit na lumabas lamang ang kakulungang ito matapos na ang kasal. Ayon naman sa tanong mo kung maaaring makuha mo ang kustodiya, tandaan na ang importante sa ating batas ay ang kapakanan ng bata. Sa kasong Bondagji versus Bondagji or GR number 140817 ng December 7, 2001, sinasabi na ang kapakanan ng bata ang magkokontrol sa pagdedesisyon ng korte patungkol sa kustodiya ng bata. Kinakailangan lamang maipakita ang sumusunod. Una, ang kakayahan na mapangalagaan ang pangangailangan ng bata sa aspetong pisikal, edukasyon at ang social at moral welfare ng isang bata. Ikalawa, ang kakayahan na mabigyan ng maayos, malusog at angkop na kapaligiran at financial support at ang kakayahang makapagpalaki ng anak ng ayon sa kung ano ang tama at ng ayon sa ating morals. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin. Maaari po itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.